po mga boss. Ito po yung ating pupungusan ngayong araw. Sila pong dalawa ang ating pupungusan ngayong araw. Okay po mga sir, mga ma'am. Ito na po yung ating pupungusan ngayon. Tikom din na alimbuyugin. Ganon din po ang ating kwan. Kailangan nakaunat din ang mga paa nito. Tulad ng sinauna kong video. Ganun pa rin po yung ating gagamitin. Meron po tayo surgical scissor. At maglalagay din po tayo ng kwan. Ating harina. Nakita nyo? Harina po para mapigil ang dugo. Kahit konti. Para mapigil siya. Ito ho. Harina. Ngayon, kung bakit po natin pinupungusan ng ating mga manok na panabong is ina-avoid po natin yung magkaroon sila ng bune. Kasi po minsan pagka hindi siya napungusan, ito po yung pinagmumula ng nagkakaroon po ng bune ang ating mga manok. So ngayon gagamit din po tayo ngayon uli ng ating kwan, ating bulak. So ito po yung ating mga gamit. Medyo madali lang naman ho kasi siya, kaya po pwede na ho itong gamitin. Kung saan tayo komportable. Kung tayo yung nag-iisa, yan, ganito po ang gagawin natin. Binalot lang natin sa sako itong gunting para mahawakan natin mabuti. Ito yung ating mga gamit na pupungos sa manok. Ano po yan? Ito po yung mga scalpel natin. Ito po yung ating mga kuwan, pang ipit. Tsaka ito yung isang kuwan, gunting na ginagamit, surgical scissor na medyo curved siya ng konti. So bali mag-start na po tayo. So nag-ano po ako sa umaga, pungos po sa umaga, kasi medyo konti lang ang lumalabas na dugo kaysa sa hapon. Baga medyo maaraw pa ngayon, kaya medyo maganda. So umpisahan ko na po. So katulad uli nung sabi ko nung nakaraan, pasok lang po natin yung ating daliri dito para makontrol natin yung ulo ng manok. Konti lang ang dugo kasi tikom siya. Meron tayong kasunod nito is yung ating kuwan, gold. Okay na po. Walang ganang dugo. Nakita nyo. Hi guys, balik po tayo ulit. So ito na po yung isang ating gold na manok na panabong na ating pupungusan. Hindi tulad ho nung isa straight comb na alimbuyugin. So ganun lang din ho. Balot din ho natin siya ng sako. At syempre, gunting natin kailangan yan, malinis ho uli. Kada gamit, lilinis ho natin uli siya bago natin uli ipang gupit sa ating mga alaga. So tulad ho nung nauna kong video, sundan lang ho natin to mula rito sa taas. Wala ho dito sa taas, pababang ganon, doon sa may dulo, may tuka. Tapos ito, ganon din ho, gugupitin natin to kasi medyo malaki siya. Yan, start na ho tayo. Ganon ho uli, hawakan ho natin tong ating kuwan, manok, at para makita natin kung hanggang saan gupitin natin siya kung ganong malikot. At siya itong dudugo pagka ikaw ay malikot.
sa bulak. Tsaka ating harina. Iwasan yung mga dugo-dugong konti. Lipat naman tayo sa kabila. Medyo alanganin eh. Ayan. Tanggalin natin yung konting nakalawit. Tapos, hindi tayo uli ng harina para medyo mapigil natin ng bahagya yung pagdugo niya. Kailangan mabilisan eh. Ito naman, yung palong niya. Medyo talagang ito magdugo kasi makapal. Kaya mag-alala ang manok eh, sanay naman sa sakit yan. Kaya kaya nilang tiisin yung sakit. Ayan. Tingnan nyo kayo, laki ng palong na natanggal. Oh. Laki. Okay na ho yan. Makakatulong na rin ho siguro yan na ano. Galong dunudugo. Puno nga lang ng harina yung ulo ng manok, pero okay na po yan.